Hello at mapagpalang oras sa lahat. Welcome po. Welcome at nandito na naman tayo sa ating munting tahanan. Sa YouTube at sa Facebook ang ating Tesma Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay babalik sa banal na lupa ng Jerusalem sa Israel para po sa update kung anong nangyayari doon. Ilang linggo na pagkatapos nangyari ang pagpasok ng Hamas at pagsimula ng digmaan. Habang dumadaan sa pagsubok ng terorismo at digmaan ang banal na lupa ng Israel, ang kaligtasan ng ating mga kasamahan, ng mga kapesma natin, ng mga Filipino OFW at ng kabuuan ng Holy Land ay nasa panganib. At sa mga nag-aalala at nagbabalisa sa kanilang mga mahal sa buhay nandyan sa Pilipinas. May mga nasasaksihan at naririnig tayo ng mga magagandang balita, ang ilang beses na pag-release ng mga hostages at ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza at iba pa. Remember na ang Jerusalem ay mga around 40 miles o 60 kilometers ang layo mula sa Gaza City. At kayang abutin po ng mga missiles na nanggagaling sa Gaza Strip. Punta natin si Pesma Romel Temrevilla para sa update ngayon, para sa araw ng Biyernes, December 1, 2023. Pesma Romel, please go ahead. Shalom, mapagpalang oras po sa ating lahat, mga pisma, mga puntos. So, nandito po tayo sa araw na ito. Biyernes, December 1, 2023. At ito yung sitwasyon ngayon, no? Ng Holy Land of Jerusalem, Israel. Tahimik po. At ang oras ngayon ay alas 8:15 ng umaga. Yun po, no? At nakakalungkot dahil sa malamig ay natigil na po ang ceasefire. Nilipat na po ng bansang Israel at magsimula naman po ang digmaan sa araw na ito. Yung sinagoga ang ating pinagdaanan ay pupunta na sa work at pakisali na lang po kami lahat dito sa Holy Land of Israel dahil magsimula na po ang giyera ulit po. At dito po patuloy pa rin po mga pamalingki. Nakaraang linggo po ay nakita pa po tayong kasalan, tatlong kasalan po, no? Kahit may giyera, ceasefire ay patuloy pa rin po. Kaya galak mga kapatid natin Israeli, ano po. Isa pa pong nakakalungkot na balita dahil kahapon malapit sa trabaho ko dati, no? Sa Gibat Shaol ay nangyari po na dalawang Palestinian naman po ay may mga dalang dalang armas, no? At napatay niya pong tatlo nila, no? At 6 ang nasugatan. Ngunit may dalawang gwardiya doon po, no, na militar
banda sa lugar na yun. At mga civilian din po na may mga armas din po. So namatay po silang lahat. Isa po itong rason siguro na nagdeklarar na po ang bansang Israel ng tigil ang ceasefire at pagpatuloy ang digmaan. So yan po ang update sa araw na ito, December 1, Friday, at magsimula ang Shabbat nila po rito sa Jerusalem ay alas 3:59 ng hapon at matapos ay alas 5:15 ng Sabado ng hapon. Shalom, Bilitraot. Ito po ang inyong lingkod, Pisma Romel Jerry ng Jerusalem, Holy Land of Israel. Shalom, Todaraba, Bakasya. Shalom ulit at aking dagdagan po ang aking maibahagi na impormasyon sa araw na ito, Disyembre 1, 2023, araw ng Biyernes. At yan po, nabanggit ko po ang dalawang Palestinian na hapon na may mga dalang armas o baril, no? Na maril po sila. At nakakalungkot pa po dahil yung dala nila pong kotse ay may mga armas din po, marami. So yun po, mahirap pagkatiwalaan itong mundo, no? Tungkol sa kapayapaan. Tama po ang sabi ng Panginoon na sa Kanya lang po natin matanggap ang tunay na kapayapaan. Yan nga sabi ng asawa ng inaalagaan kong lalaki, matandang lalaki. Kanina, nagulat po ako dahil sabi niya, the ceasefire, no more ceasefire. And finish. Kala ko, tapos na. Dinagdagan niya pa. Finish them all. Nakakalungkot dahil pag ito na po ang panandigan ng ating mga kapatid na mga Israeli, Todyo na po, wala na pong kapayapaan. At ang mahugot lang po nating kapayapaan ay nagmula sa ating Panginoong Diyos. Yan po, no? Sa araw na ito, magsimula ang gira ulit. At nakakalungkot na po. Ngunit, sabi ko nga po kanina sa sarili ko habang nanalangin, tulad ng panalangin ng Panginoong Jesucristo sa Getsemani. Thy will be done. No? Father, Thy will be done. No? So, siya naman ang may-hari. At siya na rin ang mamahala nito. So, yun lang po. Shalom Bilitraot. Salamat sa inyong patuloy na panalangin sa amin dito sa Holy Land of Jerusalem o Holy Land of Israel. Todaraba Likulam, Hashem Briot Silano. God bless us. Toda Bibakasya. Thank you so much, Pastor Romel. Ingat po kayo dyan. Kahit bago pa nagkaroon ng temporaryong tigil putukan at ang pagpapalitan ng mga bihag, nakikita natin na halos normal pa rin ang buhay sa Jerusalem, kahit na ito'y within range ng rocket fire na nagmumula sa Gaza. Makikita natin ang confidence ng mga mamamayan ng Israel sa depensa militar at technology ng kanilang pamahalaan. Subalit, totoo pa rin
Nasa likod ng lahat na ito patuloy ang giyera at ang posibilidad na anytime tamaan ang mga lugar ng raket mula sa kabilang dako. Ang Holy Land po ay ang ating pinakamalapit na actual physical na koneksyon sa ating Panginoon, of course, except ang Eucharist. Dito siya, ang ating Panginoong Hesus, isinilang, lumaki, namuhay, nagturo, binintangan, hinuli, pinarusahan, kinasuhan, hinatulan at pinatay. At sa ikatatlong araw ay nabuhay muli. Kung saan ang eksaktong nangyari, ang mga ito ay halos may mga nakatayong mga simbahan ng Katoliko o Orthodox. Napaka-importante po at napakabanal para sa ating mga Katoliko at sa sangkatauhan ng lugar na ito. Huwag pong mabalisa at sama-sama tayo dito sa PESMA na magdarasal para sa kapayapaan ng buong mundo, lalong-lalo na para sa lahat ng mga troubled places. At syempre, para sa safety rin ng ating mga mahal sa buhay, ating pong gamitin ang prayer for peace through the Immaculate Heart of our Blessed Virgin Mary. Sabayan niyo po ang ating mga kasamahan dito, ang ating mga kapesma. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Heart of Mary, help us to conquer the menace of evil, which so easily takes root in the hearts of the people of today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our modern world and seem to block the path towards the future. From the famine and war, deliver us. From nuclear war, from incalculable self-destruction, from every kind of war, deliver us. From sins against human life from its very beginning, deliver us. From hatred and from the demeaning of the dignity of children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, both national and international, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From attempts to stifle in human hearts the very truth of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sin against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry laden with sufferings of all individual human beings, laden with the sufferings of the whole societies. Help us with the power of the Holy Spirit conquer all sin, individual sin and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in the history of the world the infinite saving power of the redemption, the power of merciful love. May it put a stop to evil. May it transform consciences. May your Immaculate Heart reveal for all the light of hope. In Israel, in Gaza, in Ukraine, in Russia, in Armenia, and in all troubled places. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang prayer po na yan ay kinuha natin po sa Prayer for Peace in the World na isinulat ni Saint Pope John Paul II. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang PESMA Plus. Huwag huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para naman makatulong maikalat ang ating mga pinag-uusapan tungkol sa ating pananampalatayang Romano-Katoliko. Ito po si Rex from Chicago. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-update ng kalagayan doon sa banal na lupa at patuloy lang pong panalangin for safety ng ating mga kasamahang PESMA. Si PESMA Romel at ang kanyang mahal sa buhay, ang better half na si PESMA Gemma,
si Pasma Juban at si Pasma Rona at si Sister Mylene po. At ang kanilang mga communities kung saan ay tumutulong din sa atin sa ating mga programa. At siyempre, ang ating mga OFW at ang kapayapaan sa buong mundo. Hanggang sa muli po, through the intercession of the Immaculate Heart of our Blessed Mother, may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.